Ang aking ina ay ginawa akong katulong sa loob na maraming taon at ngayon ay nagsusumamo siya para sa pera. Ginawa akong katulong na aking ina sa loob na maraming taon dahil kamukha ko ang aking tunay na ama. Nang bigyan ako na aking ama na mana, pera at bahay, bigla siyang humingi ng parte kahit na ginawa niyang impyerno ang buhay ko. Ako ang tumanggap ng pinakamasakit na parusa dahil kamukha ko ang tunay kong ama. Ako ay bunga na isang lihim na relasyon na aking ina. May asawa ang aking ina, ang aking amain, at sa loob na maraming taon ay naging normal ang buhay namin. Mayroon siyang 3 anak na babae, si Raja na 23 taong gulang, si Nadla na 24 taong gulang, at ako na 21 taong gulang. Ang aking amain ay walang kaalam-alam na hindi ako ang kanyang tunay na anak. Habang lumalaki ako, nagsimulang mapansin na aking amain na kamukha ko ang aking tunay na ama. Ang mga ko, si Raja at si Nadla, ay may hitsura na kahawig na aming ina kaya hindi nagduda ang aking amain sa kanila. Pero nang mapansin niyang iba ang hitsura ko sa kanilang lahat, nagpasya siyang magpadna test sa aming 3. Lumabas ang sikreto, ako at si Nadla ay hindi niya mga anak. Ang kong si Raja lamang ang tunay niyang anak. Sa harap na matinding revelasyon, umamin ang aking ina, 3 magkakaibang lalaki ang mga ama na 3 anak. Humingi na diborsyo ang aking amain at nagbigay lamang na suporta para kay Raja. Dahil dito, napilitang magtrabaho ang aking ina ng double para sustentuhan kami ni Nadla. Mahal na mahal niya sina Raja at Nadla, pero ako ay kinamuhian niya dahil sa akin, nalantad ang kanyang lihi. Bilang bata, hindi ko maintindihan kung bakit tila palaging galit ang aking ina sa akin. Siya ay masayahin at malambing sa aking mga kapatid, pero sa akin, laging matigas at malamig ang treto niya. Wala akong alaala na isang masayang sandali kasama siya. Ang masakit pa ay nalaman ko lamang ang dahilan nito noong mas matanda na ako. Nang malaman ko ang katotohanan, lalo lang sumakit ang lahat. Una, nagkaroon ako ng krisis sa pagkatao. Ikalawa, alam ko na ngayon kung bakit ako kinamumuhian na aking ina, pero wala akong magawa tungkol dit. Hindi ko rin may sumbong sa iba ang malamig na pakikitungo na aking ina. Lagi niyang sinasabi na ang ama ni Nadla at ang aking ama ay parehong tumanggi sa aming responsibilidad. Pero si Nadla ay kamukha niya kaya hindi masakit para sa kanya ang suportahanit. Pero ako, kamukha ko ang aking tunay na ama kaya nagdulot ito ng galit sa kanya. Pinagsasamantalahan na aking ina at mga kapatid ang sitwasyon at ibinubunton sa akin ang hirap ng kanilang buhay. Ako ay lantarang minalit, hindi lamang na aking ina kundi pati na rin na aking mga kapatid. Si Raja ay itinuturing ang sarili na tunay at madalas akong laitin, sinisisi ako sa pagkasira ng kanilang pamilya. Si Nadla naman ay madalas akong tuksuhin. Sinasabi na kamukha ko ang aking tunay na ama at iyon ang dahilan kung bakit nagkawatak-watak ang pamilya namin. Sinasabi niya, bakit hindi mo kamukha si nanay? Baka hindi tayo iniwan ni tatay kung ganun, na para bang nasa kamay ko kung paano ako magiging hitsura. Lumaki akong galit sa sarili ko. Galit ako sa asul kong mga mata dahil kayumanggi ang mga mata ng aking ina at mga kapatid. Galit ako sa aking ilong, labi, at sa bawat bahagi na aking katawan. Ang malamig na pakikitungo sa akin ay tumagal na maraming taon. Halos wala akong bagong damit, palagi akong nagsusuot ng lumang damit ni na Raja at Nadla. Hindi rin ako nakakatanggap ng mga bagong laruan at bawal akong maglaro ng laruan ng mga kapatid. Ako ang naging utusang walang bayad sa bahay. Ako ang nagdadala ng pagkain at tubig para sa kanila, nagliligpit ng mga pleto, naglalaba ng mga damit, at pati na rin ang pag-ayos ng kanilang mga higaan. Minsan, ang tanging magandang nagawa ng aking ina para sa akin ay ang ipadala ako sa eskwela. Eskwelahan lang sa aming barangay iyon, pero kahit paano ay nabigyan niya ako ng edukasyon. Tumakas ako sa bahay noong 13 taong gulang ako, pero nahuli ako ng pulis at dinala pabalik sa aking ina. Sinabi ko sa kanila na ayaw kong bumalik, pero hindi sila nakini. Umiyak ang nanay ko sa harap nila. Nagpapanggap na isang pobreng ina na nag-alaga ng 3 anak na babae at ako raw ay isang batang pasaway na naiinggit sa mga ko. Inisa-isa ko ang lahat na hirap na naranasan ko, pero tinanong ako ng pulis kung sinaktan ako ng pisikal. At nang sinabi kong hindi, tumigil na siya sa pagsusulat na ulat. Sabi na nanay ko sa mga pulis, kita niye. Sinabi ko na sa inyo, siya'y batang pasaway at naiinggit sa mga kapatid niya at wala nang iba pa. Hindi nila itinuturing na krimen ang pang-abuso sa damdamin. Hinaplos ako ng pulis sa ulo at sinabihan akong maging mabuting bata, tapos umalis na sila. Pagkatapos noon, lalo pang lumala ang galit ng aking ina at mga kapatid sa akin dahil sa tangka kong isumbong sila.
Hindi ko may paliwanag kung gaano kasakit ang manatili sa bahay, hindi ko na kinaya. Kaya naghanap ako ng mga trabaho sa barangay para makalayo sa bahay. Nag-alaga ako ng mga bata para sa mga kapitbahay, naggapas ng damo, nagtrabaho sa tindahan ng mga renta na iyes, at kung ano-ano pa para makalayo sa kanila. Mas okay pa ang magtrabaho sa labas kaysa maging itusan sa loob ng bahay. Nang mga panahong iyon, naging pasaway na ako. Kumikita na ako ng pera, hindi ko na pinapansin ang pang-api nila, bumibili na ako ng sariling pagkain, at hindi na ako kumakain sa bahay. Mas gumaan ang buhay ko dahil nakabili ako ng mga bagay na katulad na sa mga kapatid ko, at minsan, mas magaganda pa. Si Nadla ay unti-unting naging mas mabait sa akin pagkatapos noon, pero si Raja ay nanatiling masama ang ugali. Sinisira niya ang mga damit ko, tinatapon ang make-up ko, at minsan, itinatapon ang mga gamit ko dahil sa inggit. Wala akong magawa kundi ang magtiis. Gusto kong mag-ipon at tuluyan ng umalis ng bahay, pero sinabi na amo ko sa tindahan na iyes na tapusin ko muna ang high school para makakuha ako ng mas magandang trabaho. Sabi niya, nagtatrabaho ang anak niya sa isang recruitment agency at matutulungan niya akong makahanap ng trabahong may kinalaman sa pagbebenta pagkatapos ng high school. Kaya, nagpakababa ako at nag-aral ng mabuti. Nang araw ng pagtatapos ko sa high school, nag-impact ako at umalis. Nakahanap ako ng trabaho sa pagbebenta at mula noon, nagsikap akong magkaroon na disenteng buhay. Ang nanay ko ay pilit akong pinapabalik sa bahay. Pumunta siya sa opisina ko ilang beses at nakiusap na bumalik ako, pero tumanggiyak. Hindi iyon dahil sa pagmamahal kundi dahil sa pera. Sabi niya, sa halip na magbayad na upa sa ibang lugar, magbayad na lang daw ako na upa sa kanya at tumira kasama nila. Napatawa na lang ako sa mukha niya, ang manirahan diyan ng libre ay impyerno na, at gusto mong magbayad pa ako para manirahan doon. Nagbibiro ka ba? Gusto ko sanang makilala ang tunay kong ama, pero ayaw sabihin na nanay ko ang tungkol sa kanya. Tinanong ko si Nadla kung alam niya ang tungkol sa ama niya. Sabi niya, sinabi raw na nanay namin na hindi siya gustong makilala na ama niya, kaya mas mabuti pang huwag nang hanapin it. Parehong bagay ang sinabi sa akin na nanay ko. Nagsimula akong magduda na totoo iyon, kaya hindi ako tumigil sa pagtatanong tungkol sa amak. Pero talagang masama ang loob na nanay ko at hindi bumibigay sa kahit anong paraan. 2 taon ang nakalipas, hindi na mabayaran na nanay ko ang mortgage at desperado siya sa pera. Lumapit siya sa akin para humira. Sabi ko, ibibigay ko lang ang pera kung sasabihin niya sa akin kung sino ang amak. Binanggit niya ang pangalan at wala nang iba. Humingi ako ng address, pero sinabi niyang ayaw ako na ama ko sa buhay niya, kaya walang rason para hanapin siya. Sabi ko, hindi ko ibibigay ang pera hanggat hindi niya ibinibigay ang lahat ng detalye na kailangan. Sa huli, ibinigay niya ang address. Ang layo nito, parang kailangan ko na ilang oras na biyahe sa kotse. Kung mag-eroplano ako, 2 koneksyon ang kailangan. Nag-ipon ako para sa biyahe at pinuntahan ko ang address na iyon, pero maling address pala iyon. Bumalik ako at kinausap ang nanay ko ng masama. Sinabi ko sa kanya na ay dedemanda ko siya dahil sa hindi pagbibigay na impormasyon tungkol sa amak. Sabi niya, ayaw niyang ibigay ang address noon dahil hindi raw alam ng pamilya na ama ko ang tungkol sa akin at sisirain na pagbisita ko ang buhay niya. Sinubukan niyang paikutin ako, na para bang ako pa ang magiging dahilan ng pagkasira na isang pamilya. Pagkatapos na napakaraming pagtatalo, sa wakas, ibinigay sa akin na aking ina ang address na opisina na aking tunay na ama. Ito ay ilang oras ang layo mula sa amin. Pero patuloy pa rin siya sa pagit na huwag akong magpunta doon dahil hindi raw ako gusto na aking ama sa kanyang buhay. Sinabi niya, bakit mo pa ipapahiya ang sarili mo? Itataboy ka lang niya, ayaw kanyang makita. Hindi ko siya pinakinggan at nagmaneho ako papunta sa opisina ng aking ama. Nang sa wakas ay makita ko siya, napakapanaginip ng sandali. Hindi ko kailangang ipakilala ang sarili ko sa kanya. Tiningnan niya ako at sinabi, ang aking anak. Iyon ang pinakamahigpit na yakap na natanggap ko mula sa isang kapamilya. Nalaman ko ang isang bagay na ikinagulat ko, nagbabayad pala ng sustento ang aking ama sa loob na maraming taon. Sinadya na aking ina na ibigay sa akin ang maling address para hindi ko malaman ang katotohanan. Pinaikot niya kami sa mga kasinungalingan. Sinabi niya sa aking ama na galit ako sa kanya at ayaw ko siyang makilala. Totoo naman na hindi alam ng kanyang pamilya ang tungkol sa akin. Sinabi niya na matagal na siyang kasal at may 2 ng mga anak na nasa hustong gulang. Mahal niya ang kanyang asawa at ayaw niyang guluhin ang kanilang buhay. Ginamit ito ng aking ina para siyang ma-blackmail at makakuha ng pera
pati na rin ang sustent. Sinabi niya na maaari kaming magkita sa labas at susuportahan niya ako kung gusto ko, pero ayaw niyang banggitin ako sa kanyang pamilya. Hindi ko nagustuhan ang ideyang iyon, kaya hindi ko na siya muling tinagpo. Nadismaya ako. Ipinadala niya sa akin ang ilang mga email, pero hindi ko sila sinagot. Mga 6 na buwan na ang nakalipas, bigla siyang nagpakita sa aking pinagtatrabahuhan. Humingi siya na paumanhin at sinabing gusto niyang itama ang kanyang mga pagkakamali. Sinabi ko sa kanya na wala siyang kailangang gawin para sa akin, na hindi ko na kailangan na sinuman sa buhay kong gayon. Hindi na ako batagayan ng debt. Sinabi niya na mula noong makilala niya ako, hindi na siya mapalabay sa pagtatago sa akin. Inamin niya ang lahat sa kanyang asawa at mga anak. Ang kanyang mga anak ay nasa hustong gulang na at hindi na nakatira sa kanila, kaya hindi sila masyadong napektuhan. Gayunpaman, ang kanyang asawa ay nasa gulat pa rin at dumadalo sila sa terapi ng magkasama. Iniabot niya sa akin ang isang dokumento na nagpakitang ito ay ang titulo na isang mansyon. Sinabi niyang iyon na lang ang magagawa niya para makabawi sa akin. Tinanong ko kung alam na kanyang pamilya ang tungkol dito at sinabi niya na alam nila. Naipundar na niya ang pag-aral sa kolehiyo ng kanyang mga anak at maayos na ang kanilang buhay. Nag-iwan din siya ng mga trust fund para sa kanila at isang bahay para sa kanilang ina. Ibinigay niya sa akin ang mansyon at isang malaking halaga ng pera. Labis akong nagulat. Hindi ko alam na maayos ang kalabayan niya sa buhay. Hindi ko kailangan ang kanyang pera. Kung gusto ko, sana matagal ko na siyang pinilit na magbigay na pera tulad ng ginawa na aking ina sa kanya sa loob na maraming taon. Ikinuwento ko sa kanya kung paano ako pinahirapan na aking ina dahil kamukha ko siya. Humingi siya na paumanhin at sinabing wala siyang kaalam-alam na iyon ang dinaranas ko dahil pinalitan na aking ina ang kanyang kaalaman ng mga kasinungalingan. Sinabi niya na ibinibigay niya ang bahay at pera upang tiyakin ang aking kinabukasan, na may utang siyang iyon sa akin bilang isang ama. Napahanga ako sa kanyang ginawa. Hindi ko sinabi sa kahit sino ang tungkol sa bahay. Kamakailan, naisip ko ang mag-aral sa kolehiyo. Pangarap ko talagang makatapos, pero ang pera ang malaking hadlang. Gayon, may mansyon at sapat na pera na ako. Iniisip kong ipaupa ang mansyon at gamitin ang perang iyon sa hinaharap. Dito nalaman na aking ina na ibinigay sa akin na aking tunay na ama ang isang mansyon. Gayon, naghabol siya sa akin buong linggo para makakuha ng bahagi ng aking mana. Minamanipula niya ako, sinasabing siya ang aking ina at nagtiis ng diborsyo dahil sa akin, kaya dapat daw magbigay ako sa kanya. Nang tumanggi ako, nagbanta siyang idedemenda ako at sinabing may karapatan siya sa ari-arian na aking ama. Wala akong kaalaman sa mga batas tungkol sa pag-ari at mana. Iniisip ko na wala namang karapatan ng aking ina, pero alam mo na, minsan kakaiba ang takbo ng batas dito sa atin. Hindi pa ako nakapag-usap sa isang abogad. Kung may ideya kayo tungkol dito, pakitulungan naman ako. Pwede nyo na akong tawaging ignorante, pero kailangan ko na tulong. Salamat ng maaga. Unang update. Naku, sasabihin ko sa inyo, napakakakaiba talaga ng takbo ng pera. Salamat sa mga tumulong sa akin. Akala ko dati na pang-aliw lang ang Reddit, pero ang dami palang tao na tunay na handang tumulong sa iba. Gaya ng sabi ng iba sa mga komento, wala talagang karapatan ang nanay ko sa bahay na iniwan sa akin ng aking tunay na ama. Kaya noong bumalik siya at nanghingi ng parte, pinakita ko sa kanya na hindi na ako tako. Sinabi niyang idedemenda niya ako at hinamon ko siyang gawin it. Wala siyang nagawa kundi sumigaw na parang sugatang leon. Pagkatapos ng huling sigawan namin na aking ina, nagkaroon na mahabang katahimikan. Wala akong kontak sa kanya at sa mga kapatid. Minsan lang akong nasasalubong ni Nadla, na nagtatrabaho sa parehong kaliyeng kinaroroonan ko. Nakita niyang nagbago ang kapalaran ko simula nang makilala ko ang aking tunay na ama, kaya napilit din niyang ipagtapat ng aming ina ang tungkol sa kanyang ama. Sa kasamaang palad, lumabas na ang ama ni Nadla ay isang Aleman na bumalik na sa kanyang bansa. Naging kapitbahay namin siya ng ilang taon, nangungupahan sa bahay na aming katab. Estudyante siya noon at nabuntis niya ang nanay ko. Nang malaman niyang buntis si nanay at manghihingi ito na suporta, bigla siyang naglaho. Nakontak ni Nadla ang ama niya sa Facebook at umamin ito sa lahat. Nasa kontak silang gayon, pero malungkot si Nadla dahil wala siyang nakuha mula sa pagkakatuklas sa kanyang ama. Napapaisip ako kung hinahanap ba talaga niya ang kanyang ama o swerte sa lot. Kumuha ako ng isang ahensya para makahanap ng upa sa aking mansyon. 6 na araw na ang nakalipas,
tumawag ang isang tao mula sa ahensya. Sabi niya may dinala siyang posibleng umupa para tingnan ang mansyon at laking gulat niya nang makita ang dalawang babae na nakatira doon. Nanlumuak. Sinabi nila na sila raw ang mga may-ari at itinaboy ang mga umupa. Sinabi na ahente na nakapagdala na siya ng 2 hanggang 3 posibleng umupa sa nakalipas na buwan, pero misteryosong naglalaho ang lahat matapos bisitahin ang mansyon. Humingi ako ng mga litreto ng 2 babae. Sino pa nga ba? Ang aking ina at si Reze. Tumakbo ako sa mansyon na 1 oras ang layo mula sa aking tirahan. Walang sabi-sabi, sinimulan kong ilabas ang mga gamit nila. Sinubukan nila akong pigilan at paulit-ulit na nagsasabing, hintayin mo, may paliwanag kami, pakinggan mo kami, please Sumigaw ako na ayaw kong makinig sa mga hindi imbitado. 2 laban sa 1. Matahimik na lugar ang aming kapitbahayan, kaya narinig ng mga kapitbahay ang gulo at tumawag ng pulis. Wala akong dalang mga dokumento ng bahay, pero may kopya ang ahente at ipinakita ito sa mga pulis. Pinaalis sila ng mga pulis pero sinabihan din akong maglagay ng seguridad sa bahay. Nagtanong ako kung pwede akong humingi ng restraining order laban sa kanila. Sabi ng mga pulis, hindi ganon kadali iyon dahil wala namang kriminal na record ang nanay ko at si Raja at iyon ang unang beses nilang nagdulot ng problema, kaya maaring makalusot sila. Tumawag ako sa aking ama at sinabi ko ang lahat. Tinulungan niya akong kumuha ng mga gwardiya para sa mansyon at sinabing mag-install pa siya na mas maraming mga kamera sa bahay. Noon, 1 lang ang nakakabit. Sinabi niya rin na siya na ang maghahanap ng umupa para sa akin para hindi ko na ito problemahin. Napakalaking ginhawa nito dahil wala akong alam sa proseso ng pagpapaupa at mga kontreta. Simula noon, hindi ko pa naririnig ang tungkol sa mga nanghimasok, pero tingnan natin kung hanggang kailan ito tatagal. Sigurado akong babalik sila. Mag-update ako kung may mangyari ulit, pero salamat sa pakikinig sa akin. Kamusta sa lahat? Pasensya na kung hindi ako nakapag-update ng madalas, naging abala ang buhay sa universidad. Marami na ang nangyari nitong mga nakaraang buwan, pero ay dediretso ko na ang kwent. 2 linggo pagkatapos na huling insidente, bumalik ang nanay ko at si Raja sa bahay ko. Sa pagkakataong ito, mukha silang miserable. Sinabi nila na wala na silang matutuluyan. Nawala na trabaho ang nanay ko at 2 buwan na silang hindi nakakabayad ng renta, kaya't pinatalsik sila na may-ari ng bahay. Sinabi nilang wala na silang mapuntahan, kaya't napilitang manirahan sa mansyon. Matapos silang paalisin, natutulog na lang sila kung saan-saan, pero ngayon wala nang gustong magpatuloy sa kanila. Umiyak silang nagmakaawa na payagan ko silang manatili sa mansyon kahit 1 buwan lang, hanggang sa makabangon sila. Pagod na pagod ako pagkatapos na mahabang araw at wala na akong gana makipagtalo. Sinabi ko sa kanila na ang tatay ko na ang namamahala sa ari-arian at wala na akong magadawa. Hiniling nila na kausapin ko ang tatay ko para payagan silang tumira roon. Sa sobrang kulit nila, nawalan ako ng pesensya. Sinimulang ilista na nanay ko ang lahat ng kabutihang nagawa niya para sa akin. Paulit-ulit niyang sinasabi, ako ang nagpalaki sa iyo ng maraming taon. Hindi mo ba magagawa to para sa akin? Ako ang nagpalaki sa iyo at ganito mo ako tinatreto. Sumigaw ako sa kanya, pinalaki mo nga ako, pero hindi bilang anak, kundi bilang utusan. Wala akong ibang naging papel kundi maging katulong sa inyo 3. Kailan mo ba ako binilhan ng bagong damit o ng kahit anong bagay? Lahat na mayroon ako, laging tira-tira na lang ni na Raja o Nadla. Palaging tira-tirang pagkain ang sa akin habang kayo, sariwa ang kinakain. Kapag may 3 piraso ng kahit anong pagkain, kayong 3 ang kakain at ako, salata sa tinapay o ketchup na lang. Ako ang gumagawa ng halos lahat ng gawaing bahay pero kailan mo ba ako minahal o inalagaan? Kahit may sakit ako, masungit ka pa rin. Magiging mabait ka lang kapag malubha na ang sakit ko at bibigyan mo ako ng gamot. 1 beses, nagka-alerhiya pa ako dahil diyan, naalala mo? Halos ikamatay ko na iyon dahil sa gamot na hindi na reseta. Pero wala kang pakialam sa akin. Ganito mo ako pinalak. Ang nakakatawa, wala naman akong kasalanan dit. Paano naging kasalanan ko na kamukha ko si tatay? Ikaw ang nagtaksil sa asawa mo. Ikaw ang nabuntis ng kung sino-sino at ako ang nagdusa. Ibinuhos ko lahat sa kanya. Nagliliyab ang dugo ko sa galit. Ang lahat na hinanakit at sakit na inipon ko sa loob na maraming taon ay bumuhos ng sabay-sabay, parang agos ng tubi. Umiyak ako habang nagsasalita, tuluyang bumigay at sumiga. Lumapit sila para akuin ako, pero tinaboy ko sila at sinabing lumayo sila.
Sila ang dahilan kung bakit naging miserable ang buhay ko. Nakatayo pa rin sila, iniisip na baka huminahon ako at magpatalo sa pakiusap nila, pero sumigaw ako ng malakas. Lumayas kayo sa bahay kong gayon. Ayaw ko kayong makita dito. Umiyak ako ng todo pagkatapos nilang umalis, na halos magkasakit ako. Kinabukasan, pumunta ako sa doktor, uminom ng gamot, at nagpahinga ng ilang araw. 2 o 3 araw matapos iyon, nakaramdam ako ng pagkamanhid at init. Kinuha ko ang kotse at nagikot sa bayan. Nadaanan ko ang bahay ng nanay ko at nakita kong nakalok ito. May ilang gamit sa labas. May kaibigan ako sa lugar na iyon kaya tinawagan ko siya para magtanong. Sinabi niya sa akin na nagkaskandalo ang nanay ko, nahuli siyang may relasyon sa may-ari ng bahay at natuklasan ito ng asawa. Galit na galit ang babae at hinila palabas ang nanay ko. Mahigit 1 taon nang hindi nagbabayad ng renta ang nanay ko at pinalitan niya ito na pagtulog sa may-ari ng bahay. Malit na bayan ito, lahat ng tao alam ang buhay na isa't isa. Masakit sabihin kasi ina ko siya, pero totoo ito, napakawalang hiya ng babaeng iyon. Kahit sino mang makabasa nito ay isiping hindi ka panipaniwala, pero totoo ito. Alam kong mahirap paniwalaan para sa mga taong may normal na mga magulang, pero alam nyo na, hindi lahat ay nabibiyayaan na normal na pamilya. May mga taong tulad namin. Gaya na nasabi ko na dati, ang tatay ko na ang namamahala sa paghahanap ng upa sa bahay. Nasa kolehiyo akong gayon, hindi ito ang pinakaprestihiyosong universidad, pero proud ako sa sarili ko na umabot ako sa puntong ito na buhay ko. Samantala, sinubukan na nanay ko na akitin ang tunay kong ama, pero pinalayas niya ito at binalaan na ipapahuli kapag nakita siya malapit sa mansyon. Simula noon, wala na akong balita sa nanay ko matapos ang huling eskandalo. Paminsan-minsan, nagmemensahe sa akin si Nadlet. Ayon sa kanya, iniwan na rin ni Raja ang nanay ko matapos magpakasal sa isang lalaki mula sa kabilang kanto. Biyudo ito na may 2 anak, pero may malaking bahay at ilang minanang ari-arian. Siyempre, nakuha ni Raja ang mga katangian na nanay namin. Mabuti para sa kanila.